Bear with me. Ano ang nakasulat sa John chapter 10 verse 10? Sabi doon, okay, ang sabi ng nakasulat sa Biblia, ang magnanakaw. Ano yung magnanakaw? The thief is what? The thief cometh, ang magnanakaw ay pumarito para magnakaw. Pumatay at magwasak. Or manira. Same as, the thief cometh to steal, to kill, and destroy. Sabi niya doon, sumunod, I have come. Okay? Ako'y pumarito to what? To give you life. In abundance. Amen. Ano yung ibig sabihin ng life na doon? Life full of joy. That is abundance. Nung nasa Bible school ako, nung pinaliwanag ng aming professor, the word zozo, or yung tinawag na life, the life that comes from God, that is a life full of joy. Okay? There is dalawang bagay na gusto kong maunawaan ninyo na meron sa mundo. Meron yung tinatawag na happy or joyful. Okay? Kasi ano po ba yung happy? Ito po yung may hangganan. Yung masaya ka mamaya, sumunod malungkot ka na naman. Okay? Yung alam mo yung pinasaya mo yung sarili mo, pero at the end, malungkot ka pa rin. That is momentarily. And that is what we call happiness. Tandaan niyo po, when the things that has limit, okay, yung may limitasyon, ito po yung bagay na ino-offer ng sanlibutan. Katulad no, may ginusto ka, nung makuha mo, di ba? Naging masaya ka lang, pero pagkatapos, malulungkot ka na naman. Kasi may iba ka na naman gusto. Okay? Lahat yan ay pansamantala. Okay. While the other is the word joy. Makinig po kayo. Yung joy, dito si Joy. Hi, Joy. Okay, Yung joy na binabanggit dito, makinig po kayo. Ito yung joy na kahit wala ka ng material na bagay, kahit yung mga bagay na wala sa iyo, nananatili ka pa rin may kagalakan. Amen. Okay? Hindi nakadepende sa kung ano meron ng mundo na inaalok sa iyo, ang magpapasaya sa iyo, hindi doon nakadepende yung kagalakan mo. Hindi rin nakadepende sa hinihingi mo o ibinibigay sa iyo yung kagalakan mo. Nakadepende ang kagalakan mo sa Diyos na kinikilala, sinasamba, minamahal, at pinaglilingkuran. Mga kapatid, ang title ng message is Be a Joy Giver as a Life Giver. Alam niyo ba na hindi lang life giver, alam niyo po, yung nais ng Lord na maging ikaw. Okay? Yung gusto ng Lord, when you have your life that comes from God, ang kasunod nun ay yung magbigay ka ng saya, ng aliw sa buhay ng iba. Okay? Ano ibig sabihin nito? Okay? Kung hindi mo nauunawaan yung nakasulat, and please, mark your Bible, memorize this verse. Nehemiah chapter 8 verse 10. That says, the joy of the Lord is my strength. Amen. Hello? Makinig ka. Kasi kung hindi mo ito mauunawaan, magiging malungkot ka. Kapatid, matatalo ka ng mga nararanasan mo sa mundong ito.
pag hindi malinaw sa iyo na ang lakas mo ay nagmumula, nagalakan mo kay Kristo. Hello? Ano po ba kayo? Amen. Hi. Hello? Kaya marami po yung mga nagsasaya-sayahan lang. Sa madilit sabi, nakikipagplastikan sa... Diba? Ito ay lumuluha. Ayan. Nakita niyo ba? Puso lumuluha. Bakit? May mata pa yan? Hello? But the point is, tatandaan mo po, makinig ka, if you will not get this message, all of your life will become a mystery. Lagi tayong maghahabol sa kung anong meron ng mundo ito. Pero you will end up unhappy and joyful. Okay? Sabi mo sa katabi mo, ingat. Ingat. Okay? Ingat. Okay? So, pwede po natin. Sabi mo ng Proverbs chapter 17:22, ano po ba yung sinasabi ng Proverbs 17:22? Sabi natin. Sabi dito, Proverbs 17:22, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan. Amen. Pag ang malungkutin, unti-unting mamamatay. Pagpalain ng pagbabasa ng pagpagiging salita ng Panginoon. Sabi sa English, a joyful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Ano yung pag sinabi mong dries up the bones? It means, kumbaga, talo mo pa yung tagtuyot. Kasi the source of life, kung pag-aaralan ko natin, why the Bible use dries up the bone? Because the bone produces blood. That is what we call life. Amen. Imagine mo kung nag-dry up na yung bone mo. Kung ano yung nag-produce ng mga dugo. Wala na. Ibig sabihin, unti-unti ka na mamamatay. Kaya mga kapatid, you have to choose because tandaan mo natin, yung joy na gusto mo na maranasan, kailangan nito ng desisyon nila. Okay? Desisyon. Kasi kung hindi mo pipiliin na maging masaya, magiging malungkot ka. Hello? Pero ang tinuturo ng Panginoon na kagalakan dito, yung kagalakan nagmumula sa kanila. Okay? Ang tanong, paano ko ba mararanasan ang kagalakan ng Panginoon? How can I have this joy of the Lord becomes my strength? Number one, you have to understand, you have to know His plan. Ang tanong, alam mo na ba talaga ang plano ng Diyos? Ang hindi nakakaalam sa plano ng Diyos, ito yung mga nawawala. Ito yung mga tinatawag na ano po, kumbaga sa mundo, ito yung mga tinatawag na moody. Nakadepende sa emosyon yung kanilang desisyon. Hello? If you don't know the plan of God, magkakaproblema tayo. Kaya gusto ng Panginoon na maging malinaw sa'yo, ano ba talaga ang plano ng Panginoon? Kasi pag alam mo yung plano ng Diyos, you will always be filled with so much joy. Hello? Ano pa ba kayo? Amen. Alam mo ba talaga ang plano ng Lord? Ano ba yung plano niyo? Baka gusto mo nga ako mamatay. Okay, bala ka kung yun ang plano ng Lord. Hindi. Di wow. Pero hindi yan ang sinabi niya. Ang sinabi niya po in Jeremiah 29:11, sino nakakabenta
yung malis dito? Basta mga kamay. Ako lang, nakakaalam. Ay, ako lang. Nakakaalam. Ako para sa ikabubuti at para sa tanggal ng pag-asa sa iyo. Sino daw nakakaalam? Sa English? For I know. The plans I have. Ibig sabihin, you have to depend on God because He knows what is best for you. Ang tanong, nakadepende ka nga ba sa Lord o nakadepende ka sa nararamdaman mo? Tandaan mo, pag nakadepende ka sa nararamdaman mo, talo ka na. Nataya ka na. Yes. Tandaan mo, si Satanas, pasisin mo niya lahat na sinasabi ng Panginoon. Nalala ko tuloy, inutusan ng Panginoon, sabi niya, okay, nilagay niya ng putik yung mata, sabi niyo, hugasan mo doon sa may kumbaga, ang tawag doon, parang, hindi mo sabing falls, okay? Parang ang siya, basta may source ng tubig. Okay? Imagine mo, yung ginawa, nagbigay ng putik. And that is not ordinary. That is shameful. Humingi ako ng tulong, tapos ilalang ko lang, uy. Di ba parang bang kabastusan? Pero hindi niya tinignan na yun ay pang-degree. Ang tinignan niya, okay, naniniwala siya sa Panginoon at sumunod siya. Napahiya ba siya? Naninugasan niya. Ano ang naging resulta? Gumaling. Pagkatapos, anong dinala sa buhay ng tao pagkatapos niyang gumaling? Lubos na kagalang. Mga kapatid, when there is pain, when there is fire, when there is testing, this is an avenue. Listen. To trust God and believe that there is good. Amen. Okay? Gusto ng Lord manatili ka lang masaya dahil kapag nakita niya na ang kagalakan mo, wala sa nararamdaman mo, wala sa sitwasyon mo, kundi tanging nasa Kanya, mararanasan mo ang kapatid. Okay? Pag hindi mo yun na-captured, kaulit-ulit lang na pausa. Remember the story of Paul and Silas? Alala mo yun? Yung nakulong sila? Ano nangyari? Kung nasa kulungan sila, umiyak ba sila ng umiyak? Naghinagpis ba sila? Sinabi ba nila, Lord, nag-serve ako sa iyo, bakit nakulong pa kami? Yun ba? Nakasulat sa Biblia? Ang ginawa po nila, nagpuri at nagsaya. Hello? Kaya kung meron tayong pinagdadaanan, ito po ay isang pagkakataon na ikaw ay magpatuloy lang sa pagpupuri, pagsamba sa Panginoon. Dahil kasunod po nito, pagkilos. Kasunod po nito, pagyanig. Kasunod po nito, ay himala. Kaya mga kapatid mo, know His plan that will brought you so much joy. Kapag alam mo ganun ang gagawin ng Panginoon, wala kang hihindian sa iyong mga pinagdadaanan. Magpapasalamat ka ng buong kagalakan dahil alam mo, ang bagay na ito ay iyong mapagtatagumpayan. Amen. Sa tingin mo ba, masasabi mo bang tagumpay ka kung wala kang laban? Hello? Uy, nagtagumpay ako! Pero naman, Laban. hinarap. Laban. Anong tawag mo dyan? Kalukuhan. Di ba? Makusog na ako! Ayaw ka mang binuhat. Hello? Tandaan niyo po, dumarating ang mga bagay na pwede hindi natin maunawahan, pero tandaan po, kadahilan.
mo na meron siyang ginagawa para sa iyo. At ang ginagawa niya, ito po, yung tayo ay huwag mawala sa ating pag-ibig. Mga kapatid, pansinin mo ninyo. Ang nag-aaway sa ito ang pinupuntirya ng demonyo. Yung saya mo. Okay? Kasi kapag nanakaw niya na yung saya mo, wala na. Guguho na ang mundo mo. Tell me if I'm wrong. Naranasan mo ito. Nagumuho ang mundo mo. Dahil what? Nagpadala ka sa sitwasyon hanggang nahulog ka saan? Sa pisig ng kaawat. Buti na lang talaga ang Diyos, mahal na mahal ka. Muli ka niya. Sabi nga dumitinan po para ilagay sa buhay na may kahirapan at direksyon. Mga kapatid, alamin natin ang plano ng Diyos. Ang ganda ng plano for our God, the plans I have for you. Ano plan? Plans to what? To prosper. Look at that. Pag sinabi mong prosper, ang gusto ng Panginoon ng buhay mo sumagana. Sa tingin mo pag malungkot ka, masagana? Hindi. Kapatid, aanin mo yung yaman kung puno ka naman ng kalungkutan, hindi mo maraming saysay. Nalala nga namin yung taga dito sa Bula. Mayaman, milyon na binastos sa kanyang kalusugan. May nagawa pa. Yung milyon. Sabi mabuting tao. Pero, yung ba naging sapat para ang buhay niya ay madugtungan? Hindi. Naging hanggang doon na lang yung hangganan ng buhay niya. Pero kung alam mong may purpose ka at lumalakad ka sa plano niya, alam mong hindi mo iiwan ng mundong ito nang hindi mo nagkaganap yung pinapagawa ng Diyos sa iyo. Kaya kita, gusto mo bang iwanan ng mundong ito na hindi mo nagawa yung pinapagawa niya? Sa tingin mo, maghaharap ka sa Panginoon. Magagawa kaya siya. Nagpakasiram-siram sa naman sa dagat. May pinaniwala kung nangyari at sa kulang mga katulungan. O pwede lamit ka, pero you become a failure in a sense na kung saan hindi mo nilangaran yung plano ng Diyos sa inyo. Tandaan po natin, sana lakaran po natin ang plano nito. Dahil hindi ka lugi pag ito po ay ano po, in-accomplish. Okay? So malinaw. Plans to prosper you, not to harm you. Tandaan niyo po, kung meron kang nararanasan physical man, hindi po tuhakan to sa kapahamakan. Tinitingnan lang yung hangganan ng iyong pananampalataya, hangganan ng iyong pagtitiis, hangganan kung ikaw ba ay magpapatuloy na sa Kanya mo kinukuha ang kagalakan at ang iyong lakas o susunod ka sa buhay. Tanda mo po, hindi natin pwedeng sabihin na Lord, pwede ba itong nararamdaman ko, itaong na lang doon sa malihon ko. Tamastutin man ito sa sako. Pero pwede nga kaya, what is yours is yours. Yung battle mo, laban mo. Okay? May kanya-kanya tayong laban, kapatid. Pero tatandaan mo, kung nasa ng kagalakan mo, yan ang magdadala. Amen. And I want to understand two things. Diba? Ito yung tinatawag, nalala niyo yung word na killjoy? Kasi yung mga killjoy dito. Alam mo yung killjoy? Ano ba yan? Ang limok nito!
wala sa ulo. Yan ang makinig po kayo. Gusto ko lang yung alalahanin yung word na killjoy. Killjoy, ano niyo po? Ito po, ang pinaghuhugutan dito, yung word na pagiging selfish. Okay? Pag selfish ka, okay, basta trip ka. Wala kang ano yun. Yung bang, kung ano yung mabuti, ayaw mo. Kaya natandaan mo, simbolo ito na nawawala ka na kapag ang mga bagay na nararapat, hindi ka na masaya. Hello, selfish ka na yan, kapatid. At ayaw ng Panginoon na ganyan ka. Ayaw ng Panginoon na magpatuloy ka sa ganyang uri ng pamumuhay, yung maging makasarili. At hindi ka magtatagumpay dyan. Aalipinin ka yan. Ilaw ko ang nais ng Panginoon na kondisyon para maranasan mo yung tinatawag na joyfulness. Alam mo kung ano? Ang gusto ng Lord is yung word na selflessness. Sabi mo nga, selflessness. Selfless. Ano ba yung selflessness, Pastor? Ito yung kinakalimutan mo sa sarili mo, kasiyahan, mapasaya mo lang ang iba, ang iyong kapwa. Hello? Dinideprive mo yung sarili mo for the sake of others. Ito yung sinasabi, kakainin mo na lang, ibinibigay mo pa. Ang tawag po doon ay selflessness. Selflessness. Tignan niyo po. Ito yung mga taong kinakalimutan ng sarili, alam para sa iba. Tignan niyo po. Sinong nagpapasaya mo? Yung mga tao na naaabot ng pag-iingat mo sa sarili. Bibihira na lang yung ganito, kapatid. Dahil ang laman ang isip ng mga tao ngayon, diba? Puro pakabig. Tandaan niyo po, ang church po natin, ang pangalan Life Giver, buhay na natin ang magbigay. At ang unang natatandaan po natin, kung tayo magbibigay, sa tingin mo, kung anong hinihingi ng Diyos sa'yo, meron 3 take. Ang unang hinihingi niya sa'yo ay, ano po? Love. Na kung ispilingin mo ang love, T-I-M-E. Time. Diba? When you spell love, hindi siya L-O-V-E. When you spell love, that is T-I-M-E. Grabe ng mali kaya yata, Pastor. Ang point ko dito, when you spell it, when you, sabihin natin kung ito po ay hihimay-himayin mo, ang hinahanap ng Diyos, oras mo. Kasi buong buhay niya, buong oras niya, nakatutok sa'yo. Hello? Alam mo ba, ng mata ng Diyos, laging nakalaan sa'yo, nakatingin sa'yo, nagmamasid, nagbabantay, nakikinig sa mga panaghoy, panawagan, panalangin mo. Pero ikaw, ano yung binabalik mo? Mga kapatid, I will disappoint you in this area. Kung sapat na sa iyo ang pagsisimba, sasabihin ko sa iyo, lugi ka. Kung sapat sa iyo ang Bible study, lugi ka. Because God is far better than that. God is relational. Pag sinabi mo God is alive, God is the source of life. He is everything. Pangit nga, natuto lang, ang ginagawa natin sa Diyos, paningit lang. Tanungin kita, doon sa minamahal mo, sasabihin ka, pasensya na, wala akong time sa'yo, titignan mo na lang kung may available akong time, saka kita pagbibigyan. Abay, pag ganyan ba naman ang iyong minamahal at inihinom? Lumahan yan, suruwayan yan. Hindi mo hinahanapan ng oras ang minamahal mo, kundi siya ang buong oras mo.
Hello? Nandiyan pa ba kayo? Gusto mo ba paningit ka lang? Ha? Sige, ang sabi na lang natin, nasa busy. 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 Wala lang busy. Diba? Kumusta busy? Hindi. You cannot reason now. That kind of reason. And then po, what God expects from us is your time. Amen? Nandiyan ka pa ba? May oras ka pa ba? Baka napipilitan ka na. Tandaan mo po, kung nandun ka at napipilitan ka, sa tingin mo, i-honor niya yung oras mo, na nasa piling ka niya, tapos napipilitan ka lang. Sabi, kaya mo na ni! Kaya ang piling na! Tingin mo kaya? God will honor that. Sabi na, diba, balik ka? Tingnan mo kung sino kami! Ano lang pa madali? Hello? Even sa Panginoon, lalaw ka pa lang sa simbahan, ano ulis na yun mo tapos si Pastor, ayun ka na. Remember, nandito ka para sambahin siya. Amen. Para purihin siya. Nandito ka para muli kanyang palakasin. Amen. Sasalita na ng Panginoon, sabihin mo naman yan, ako na naman, dinadali na naman, pulgan na yan, ano yan. Busy na yan, paala ka sa buhay mo. Ang sinasabi ng Panginoon, naghihingi ng oras. Amen. Itatlo yun. Isa pa nga lang, yung pala, ayun ko din. Ngayon, tagal-tagal naman. Pwede bang isa na lang, Pastor, susunod ka lang, susunod natin. Magkakaroon ka ngayon. Time. Diba? Pag sinabi mo, sabi nga, time, kasunod yan, talent. Something that God has been put in your heart na ikaw ang makakagawa. Amen. At ikaw yung pinagkatiwalaan niya na may talento niyan. Eh, meron bang talento niya? Abog ka dyan kasi, ano ko eh, ano planggana. Grabe. Diba? Ano? So, tingin mo, may nilikha ng Panginoon na palpa? Kung meron man, ikaw pa lang. Diba? Pero alam ko, wala eh. Kahit na ang damo may purpose, pagkain ng mga hayop, sana naging damo ka na lang para nakakain ka ng hayop. O grabing bubo. Diba? Tapos may purpose ka pa. Diba? Tandaan mo natin, hindi tayo hayop. Kaya tandaan mo natin, tayo po ay kanyang minamahal kapag inalis niya ng buhay natin, huwag natin subukan. Amen? Ito sa tabi mo, huwag ka susuko. Diba? Maliban na lang, may kaso ka talaga, at talagang nahuli ka, hindi sumuko ka na. Diba naman yun? Okay, tuloy mo natin. Second, know that you are God's perfect joy. Naniniwala ka ba na ikaw ang kagalakan ng Diyos? Alam niyo po, in Genesis chapter 1, verse 30, and even 1:27, sinabi niyo, ang lahat ng kanyang nilikha ay nagdulot sa kanya ng ligaya. Hello? Kasama ko ba dun sa nilikha ng Panginoon na nagdulot ng saya? Ay, accepted ko din. Kasi, hindi ako mukhang maganda. Kamukha ko daw, ipakulong. Kamukha ko daw, silang mo. Hello? Ganun ba yun? Eh, nakalagay pa dyan. Kung babasahin natin. Di ba? Genesis 1:27. So God created man in His own image. The image of God, He created him, male and female, He created them. Ano yung way, nilikha ka ng Panginoon? Ang saya. Imagine mo, kamukha niya tayo. Masaya ka ba nun? Hindi lang basta kamukha. Even ang buong pagkatao ng Diyos sa atin itiniwala. Andun yung pagmamahal, andun yung gabay, kumpleto. Di ba? Buti hindi naisipan ng Panginoon ito kaya si ano. Katawan ngayon maganda, pero ang mukha buhaya. Yung isa naman ngayon ang katawan din, yung katawan tao, pero ang mukha ngayon shark. Imagine mo kung nandito tayo, makita mo yung mukha. Yung mga mukha ngayon, yung mga hayop ngayon. Hindi tayo mga mukhang hayop. Mukha tayo ng Diyos.
Pero makikita mo, pag yung mga tao wala sa Panginoon, makita mo yung yung hayop ngayon. Expression nila yan. Normal yan sa kanila. Pero hindi naman sila nilikha ng Panginoon na hayop. Diba? Kaya sana tandaan po natin, kagalakan tayo ng Panginoon. Bunga tayo ng kanyang pagmamahal. Amen. Patandaan mo yan. Kasi magiging masaya ka kung alam mo na ito pala ay puno pa ng kagalakan ng Diyos. Okay? Sabi nga, the more you become like Him, listen guys, the more you will bring so much joy to others. Kaya nga, the more na nag-reveal si God sa buhay natin, the more na nag-light, nagsashine yung buhay natin, tayo po'y magbibigay aliw, magbibigay saya sa mga tao nasa paligid natin. It's natural na lumani ka sa atin. Tingnan mo yung mga manulungkot pag sumama sa iyo, masaya na siya. Hello, hindi yung sumama sa iyo lalong kalungkot. Diba? Kung sumama sa iyo, mas nahiling niya na. So panggaot, kakot. Sasabihin niya, mas bagay na sa liog niya. Doon ba ka nagnining na mas gusto niya na matapos ang buhay niya. Nag-i-enjoy siya. Gulit-gulitan. Ang sayang hawak. Pulgan. Pagkatapos, maliklamo man sana, alay. Makulo. Pero, maraming gumagawa niya. Sapagkat bakit nila naisip yung gano'n? Nanakaw na kasi yung kagalakan at hindi na nila mahanap-hanap. Alala ko, meron ko akong pinawansin. Broken family siya. Wala siyang naman. Naghahanap siya ng father figures. Akala niya yung lalaki na sumuyo-suyo sa kanya. Hindi niya kumumpleto. Pero sinunod pala siya. Pagkatapos mabuti si Diwa. Ngayon, napunta na naman siya, nakitira sa kung saan-saan. Ganun lang pa ulit-ulit yung nangyayari sa kanyang buhay. Naghahanap siya. Tinatawag na kikumpleto ng pagkatawag. Lagi na siya nagiging ito. Ang sinabi niya, gusto ko na pong mamatay. Kaya lang po, paano lang po itong mga anak ko ay iwanan ko. Ayoko naman silang ilaman. Pero may mga ibang mga magulang, hindi na nadama yung mga anak. Buti na lang, may takot pa rin siya na hindi lang. Siya na lang. Pero sabi ko sa kanya, sa tingin mo, pag nawala ka, gagaan ang lahat. Paano lang mga batang ito? At least may kinakasin. Hanggang natagpuan niya yung tunay na kagalakan, wala sa sabinutan. Sa Diyos lang. Amen. Na siya nagpupuno o kumpleto sa buhay natin. Hindi po aksidente na sinabi ng Panginoon in Psalm 27 verse 4. Apo, basahin po natin. Awit 37 verse 4. Okay, share 4. Ano pong sinasabi niya? Kayawin mo hanapin ang kagalakan. Amen. Kayawin mo hanapin ang kaligayahan. At ang pangarap mo ay iyong mangarap ka. Amen. 5. Ang iyong sarili sa Kanya ay talaga. Kapatid, makinig ka. Ang iyong sarili sa Kanya mo italaga, hindi sa pag-aalala. Basahin mo maraming ang Biblia. Ang sabi niya, ang iyong sarili sa Kanya mo i-dedicate. Sa Kanya mo ipagkaloob, ipagkatiwala. Dahil kapag ginawa mo yun, anong sabi niya? Tingnan niyo po yung Biblia niyo. Tutulungan ka na. Ibig sabihin, tiyak, sigurado na mararanasan mo ang tulong ng ating Ama. Amen. Hello? Kapag ikay na tiwala. Tiwala. That's Psalm
57 verse 5. And verse 6, sabi niya, ang kabutihan mo ay magliliwanag. Yan. When you start to do something good, you become bright. Katulad ng araw sa tanghali. Tingnan mo po yan. Kaya mga kapatid, the joy will bring much joy to others. The more you will give them, sabi nga din hope. Ibigay mo sila ng pag-asa. And enjoy life with the fullness of joy. And the more peaceful you are. Kahit pa anong nangyayari sa'yo, may kapanatagan ka. Tanungin mo sa sarili mo, bakit ka hindi napapalaka? Ito ang totoo ng problema. At the number one para makalapit ka sa Kanya, aminin mo may problema. Amen. Hanggat hindi mo yung inaamin, paulit-ulit lang yun na mangyayari sa'yo. Ang hinahanap lang ng Diyos sa'yo ay yung pag-ako mo that there's something wrong with me. That is why I need you, Lord. Amen. Kasi kung hindi mo makakuha ko nito, namumuhay ka sa kasinungalingan at hindi ka talaga masisiyahan. Handa mo po. Tanungin kita, itanong mo na, masaya ka ba? Hindi nga. Masaya ka nga ba talaga? Uulitin ko ang ninanakaw ng Diyos sa ating kagalakan. Kaya huwag kang papada. Kung ang Diyos ang kagalakan mo, na siyang lakas mo, walang magagawa ang kaawan. Hello? Anong nanakawin niya sa'yo? Yung Diyos na siyang lakas mo? No. Hindi siya magtatagumpay. Kaya mga kapatid, this is the challenge na nais ng Panginoon pagkawakan natin. Okay? Sabi mo dito in Jeremiah chapter 15 verse 16, when your words came to me, kapag ang iyong salita ay dumating sa akin, ito ay aking kinakain at ito po ay magbibigay sa akin ng kagalakan. Take note. Pagkain ba sa atin mga salitang ito? Masaya ka ba na naririnig mo ang salitang ito? Amen. Na pwedeng masakit, pero masaya ka dahil alam mo, uy, may minahal si Lord. Amen. Hello? They were the light of my heart. Wow! Sila'y kagalaman sa puso ko. I accepted them. Tinatanggap mo ang mga salitang ito. Because I wanted to bear your name. Dahil gusto kong dalhin ang pangalan mo o aking Panginoon. Yesu Cristo, and be known as yours. Para makilala ng marami na ako'y sa'yo. Hello? Saan mo gusto makilala? Maging popular? Mas gusto kong makilala sa buhay ko si Cristo. Dahil aanin ko maging popular sa mundo kung si Cristo naman wala sa buhay ko. Sabihin ko sa'yo, sayang ng buhay mo. You know? Kaya sana maging hamon ito. And number 3, know that you have a great future. Tanda nyo ba? Meron kang dakilang hinahanap. Okay? Meron kang dakilang katagumpayan. Alam mo? Kapag alam mo na merong naghihintay sa'yo, dakilang hinaharap at tagumpay, na ang Diyos ay makakasama mo sa habang buhay. Hindi ka basta-basta magdadala ng anumang pagsubok ng buhay. Amen? Hello? Ayoko pong marinig na, sige pastor, kakayanin ko. Sasagutin na kita, sorry, hindi mo yan kaya. Naglulukuhan tayo. Kapag naunawaan mo, ito sa'yo. Sige, pastor. Alam ko magtatagumpay ako. That's the word. Hindi mo kailangan kayanin dahil sinabi ng Diyos na magtatagumpay ka, magtatagumpay ka. Ano sabi niya? In Jeremiah 29:12-14 and even 15,
know how to call Him. You know how to come into the presence of God. Alam mo ba kung paano lumapit sa Diyos? Alam mo ba kung paano tumawag sa Diyos? Bakit hindi ka na tumatawag kasi? Bahala na. Tanda mo, hinihintay ng Panginoon pagtawag mo at paglapit mo at pananalangin mo. Ayan, malinaw mo. Then you will call upon me and come and pray to me. Tatlo yan. Alam mo kung paano yung pagtawag. Alam mo yung paano yung paglapit. Alam mo kung paano manalangin. Ang sabi ng Panginoon, I will listen. Wow, praise God. Tandaan mo, kapag alam mo to, sigurado pakikinggan ka rin ng Panginoon. Look at that. You will seek me and find me. Remember, not everyone. Hindi lahat natatagpuan ng Diyos. Pero binigyan ka ng pribilege na mahanap mo siya. Kung siya'y hahanapin mo daw ng ano daw po, buong puso. Alam niyo mo, pag puso na pinag-usapan, sincere yan. Hello? Hello? Pero kapag mga ordinary lang, pero pag Lord! Alam na ng Lord. Hindi ko na kaya. Wow! Gusto niya yun! Naghihintay siya doon. Pero kung pilitin ko, alam mo, lalo ka lang magasaktan. Nakayanin. Kailangan mo nang lumapit, tumawa sa Kanya. Sabi niya, I will be found by you. Ikaw mismo matatagpuan mo ako. Declares the Lord. And I will restore your fortunes. Look at this. Ang ibig sabihin nito, I will bring back the things that has been stolen. Ano mo ba yung mga bagay ng fortune, yung mga nawala sa'yo, yung mga bagay na ninako sa'yo, sabi ng Panginoon, ipapalit niya. Hello? Tingnan niyo po, yung pabutihan ng Panginoon. Binaya ka, nilinlang ka, tandaan mo, may pangako ang Diyos talaga. Na ipapalit ang mo. Maniwala ka, gagawin mo. And I will gather you from all the nation and from all the places where I have driven you. Aminin natin, di ba nawawala tayo? Minsan humihiwalay tayo, pero tingnan mo, hindi nga palita ulit ng Panginoon. Sinabi niya, ibapalit kita. Kailangan mo. Dahil sa amen. Sabi mo sa katabi mo, kaya ka nandito dahil sa from different places, declares the Lord, I will bring you back to the place where I am set. Dito na tayo sinet. Dito niya tayo dinala para dito niya tayo, ano po, sama-sama lalo po maglingkod sa Kanya. Pero, ang tanong, gusto niyo pa ba kami makasama? Masaya pa ba kayo nakasama kami? Baka napipilitan na po kayo. Remember, ulitin ko from the start, sinabi ko, ang kagalakan, ito ay choice. That you have to choose. You have to choose God rather than your faith. Amen? Eh dito, in Psalm 16, verse 11, basahin ko natin sa Tagalog. Ito, maganda po ito. Gusto ko bang hawakan po ninyo? Awit 16, verse 11. Ano po ng kasulat? Ituturo mo ang landas patungo sa buhay. Wow! Ibig sabihin, magpaturo ka. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, magpaturo ka. Okay? Ituturo mo ang landas patungo sa buhay. Sa piling mo ay madarama ang lubos na kagalakan. Hello! In your presence, there is fullness of joy. Sa iyong presensya, matatagpuan ang
lubos at tunay na kagalakan. At sabi niya dito, ang tulong mo'y magdudulot ng ligayang walang hanggan. Tandaan niyo po, kapag umiyos ng Diyos, pag siya ang tumulong na sa iyo, ang dulot nito, ligayang walang hanggan. Mga kapatid, life forever. Life forever. Real joy can be found through, listen to this. Mararanasan mo yung joy kapag ito nilakaran mo. At kapag ito nilakaran mo, magbubuwi lang ito sa Panginoon. Ang balik nito, so much waste. This is my conclusion. Mga kapatid, alam niyo ba, na sa tuwing makikinig ka, masaya siya. Pero alam mong tumatrabaho ang kaaway. Ayaw na kasi mapakinggan mo ang totohanan. Ayaw na kasi malaman mo ang mga salita na siya pwede mong panghawakan na magiging kalakasan mo sa isa. So tanda niyo po, every time that you pay attention and you listen to His Word, it brings joy. Basahin po natin itong verse na ito. Sabi niya, when your words came to me, diba malinaw, it becomes what? It brings joy. It delighted in my heart. Jeremiah 15:16. Kaya nga, makinig tayo. Alam, sabi mo sa katabi mo, huwag kang magsawang makinig. Sabi mo sa katabi mo. Huwag kang magsawang makinig. Okay? Kasi kanyalatan ito. Pangalawa, siyempre, ang bunga ng pakikinig, sunod. Sumusunod naman ako. Hindi nga. Tanda mo ang pagsunod natin, buhay na natin. Because makinig po, the core, pag sinabi mo core of relationship, the core, the inner core of being disciple of God is obedience. Tanda mo, even ang kabuuan ng Bible, makikita mo. Naalala ko po nakasulat, mga ngaral, chapter 12, verse 13. Okay, basahin po natin. Ano yung kabuuan, mga ngaral? Ano nakasulat sa mga ngaral? 12:13. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Nakita mo? Yung totality ng pagsunod ng tao, ito po yung kabuuan. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Kaya sumunod. Amen? Ibig sabihin yan ang buhay natin. Araw-araw dyan tayo challenge. Kung masaya ka na ginagawa ito, you will be rewarded. Yung pangatlo, ito po. Magpatuloy. 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 Ang tanong, papatuloy ka ba? Because pag sinabi natin patuloy, kung baga, this is the challenge of consistency. Sino yung magaling lang sa simula? Tandaan mo po, sa atleta, ang tunay na tagumpay, wala doon sa laban. Magaling kayo. Sa mga atleta, yung mga lumalaban. Ang tunay na tagumpay, wala doon sa, ano mo na, laban mo na ngayon. Diba? Hindi. Wala doon ang tunay na tagumpay. Ang tunay na tagumpay, nandoon sa pag-exercise araw-araw. Yung disiplina na inilalagay mo. Kaya sa atin, bago pa dumating ang tunay na laban, kung tayo araw-araw, masaya, na sumusunod, nakikinig, nagpapatuloy, pag dumating ang laban, mamaniulit mo na lang yan. Hindi na yan mahirap sa'yo. Dahil alam mo, mapagkatagumpay
nakikinig po ngayon, every day is a day para tayo po ay sumunod. Amen? Yung sa tabi mo, nakapatuloy ka ba? O urong-suyo ka? Urong-suyo ka. Ayan. Bakit ka ganyan? Ano ba? No. Ayaw ng Panginoon. Gusto niya nagpapatuloy ka. At yung pang-apat, huwag susuko. Hello? Sabi sa tabi mo, huwag kang susuko. Huwag kang sumuko. Kaya natin ito. Dahil kasama natin ang Panginoon. At ang pang-uli, tandaan niyo po yan, huwag magpapagod. Pagod ka na ba? Hello? Alala ko po yung sa kapatiran na pwede na aking asawa. Pag nagmumotor kami, mapunta kami Kalawag, sumisigaw ako. Kakaramdam ako na ito. Pagod, kami yan. Alam mo, parang yung tanong niya parang very basic. Pastor, anong ginagawa mo pag ganyan? Magpapagod ka na. Pero parang, diba, inaanto ka na. Ano nung nasa isip mo, anong nasa puso mo? Anong sabi ka sa kanya? Wala akong pakialam sa pagod na nararamdaman ko. Ang mahalaga sa akin, may naghihintay ng mga tao para mapakinggan ng mabuting balita ng Panginoon. Ito yung sinasabi kanina, ano po, yung selflessness. Pwede naman matulog. Kung araw mo, magpakatulog ka na lang. Pero, napasaya mo ba ang Diyos? Hindi. Mga kapatid, kung wala ka pang ginagawa para sa kanila ng Panginoon, if you're not still engaging yourself for a mission, wala kang karapatan magsabing pagod ako. Kasi lahat ng pinagkakaabalahan mo, puro lang naman sa sarili mo, pagod ka na. Kung sa sarili mo palang pagod ka na, wala ka nang magagawa sa area niya, hanggang dyan ka na lang. Ibig sabihin sa sarili mo pala, talo ka na. Paano ka pang magdadala ng tagumpay sa iba? Pag-isipan ko natin ito. Kaya ibig sabihin, dapat sa sarili mo, alam mo nang patay ka sa sarili mo na wala kang, alam mo yun, inaalis mo na yung karapatan mo sa sarili mo, magpahinga, magpasarap, whatever. Minsan mas marami pa, mas puro ka reward sa sarili. Pero yung bigyan mo ng reward ang Panginoon, na paglingkuran mo siya, may nagawa ka ba? Tapos gusto mo reward galing sa langit? Nakakaya naman sa kanya. If you're not engaging yourself in a mission to build the kingdom, hindi ka nakakatulog. Magiging pabila. Kaya huwag tayong papayag na sa buhay natin, dapat may gawin tayo. Dapat may puntahan tayo. Dapat i-engage natin ang sarili natin. Ang tanong, napagod ba ang Panginoon? Final illustration ko po. Remember, lahat po ito, i-describe ko sa buhay ni Jesus Christ. Nung marinig ng Panginoon ng judgment sa Kanya, ng tao. Ano ba judgment ng tao sa Kanya? Malapit na Semana Santa. Ano yung judgment sa Kanya? If you remember, hindi nakip siya. Okay. Sa English, sa wika nila, crucify Him. Alam niyo ba pag sinabi mo, crucify Him, when you say, iba mo siya sa cross, yan na yung pinaka-ultimatong sagad na parusa ng tao sa balat ng lupa. Alam niya yun. Nakinig siya. Ito kasunod, tinanggap niya. Nung bang sinabi sa kanyang ipako siya sa'yo, kung sinabi niya ba, halat, pwede bang ipitay na lang, ipitay. Meron bang gano'n na discussion sa Bible? Di ba wala? Alam niya, naririnig niya na ipapako siya sa krus. Pero everything he accepted wholeheartedly. Mga kapatid, if the world will judge you,
If this world will hate you and judge you, all you need to do is accept it. Listen and accept it. Lugi bang Panginoon? Hindi. Sumunod siya. Ano yung pagsunod na ginawa niya? Tanggap niya buong puso yung paghihirap. Dahil hindi lang naman basta crucify yung pinaranas sa kanya. Hinagupit pa siya. Hindi lang basta hagupit. Sampal, suntok, bato, dura. At yan tinanggap niya. Habang pinapahirapan siya. At yung pangatlo, di ba nagpatuloy siya? Nung naglalakad ba siya, smooth lang ba yung paglalakad niya? Di mo pinasisigawan sa kanya? Oh, demonyo ka! May sanib ka! Imagine that, narinig niya yun? Psychologically, mentally, he was truly abused, tormented, sobra, higit pa sa nararapat. Pero nagpatuloy siya. Tingnan niyo pong may nagpatuloy siya. Kaya na kung ikaw nakakalig, ikaw pinapato, pinaparatangan, may mga nararamdaman. Hello? Titigil ka na ba o magpapatuloy? Pero tingnan si Jesus Christ. Bumagsak siya, yes or no? Yes, bumagsak siya. Alam niyo ba yung dibdib niya? Ayon po sa mga Bible scholar, yung weight ng cross is almost 10 times of his weight. Daladala niya yun. At yung kanyang nilalakaran, hindi pababa, paakyat. Nakikita. Kaya nga nasabi niya na, Eli, Eli, sabachthani. Father, Father, forgive them, for they never know what they're doing. Yung mga tao ngayon na nangumusli sa atin, hindi na demonyo na lahat ng ginagawa. They don't know what they're doing. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, ang kagalangan natin wala sa sanlibutan. We're just doing the things that we have. Ako, pinabayaan na ako ng Diyos, wala na ang Diyos. No! Yung bang naramdaman ni Paul, yung sakit, yung pain, sumuko na ba siya? Di ba sabi niya, the more ako nasasaktan, the more naman ako lumalakas. Maganda, the more siyang pinapahirapan, mas lalo naman siyang tumitibay. Tama ba? Kaya minsan magpasalamat ka sa mga pagsubok mo. Sabi ko napagtagumpay mo. Amen? Kaya magtatagumpay tayo kung alam natin ang Diyos na ating Panginoon, siyang kalakasan natin. Marami pang laban, kapatid. Kaya kung hindi ito maging malinaw sa puso mo, araw-araw ka lang paglalaroan ng Diyos. Kaya nga, take these 3 things, tanda mo po, doon sa joy na meron ka, sa kagalakan na meron ka ngayon, sabi mo sa katabi mo, sa kagalakan na meron ka ngayon. Ito yung tinatawag na ano po, benepisyo ito. God give you the confidence. Hello? Titigyan ka na tinatawag na sure na magkaroon ng devotion, magkaroon ng pagsasaliksik, because this is not enough to say that diyan ka mag-grow. Kaya sana po, kagalakan natin. Sabi nga doon, balikan natin Jeremiah 15:16. Na po, kung babasahin ko lang ulit sa Tagalog, tingnan niyo po kung anong ganda na sinasabi ng Jeremiah 15:16. Sa Tagalog, anong sabi dyan? Sabi niya, nagsalita ka sa akin at ano sabi niya? Kapatid, huwag natin hayaan na araw-araw nakawan tayo ng nag-aaway ng kaibigan. Amen. Amen? So, kapatid, huwag kang babayan.
Kang papayag. No? Ito pa. Kasi every time na pinipili mo maging malungkot, umiikli ang buhay. Amen. That's right. Hello? Pero the more na ini-enjoy mo yung saya sa Kanya, siguradong marami ka pang magagawa para sa Kanya. Nalungkot ka na, wala ka pang nagawa. Sabihin natin, kakaisip mo, wala ka nang na-accomplish. Bumibigat pa ang sitwasyon. Kung papaliwalain mo ang sarili mo para sa Kanya, marami ka nang nagawa. Malakas ka pa. Marami ka nang na-accomplish. Hindi ka pa nanghihina. Dahil ang Diyos, iyong lakas. Aminin natin na Panginoon, inaamin ko,